Mahal na kaluluwa. Pahintulutan mo akong iparating sa iyo ang isang mensahe na tumatawid sa mga kaharian ng kilala at hindi palaging nauunawaan. Sa mga sandali ng pagdududa at kawalang katiyakan, ang mga anghel ay nagpapadala sa akin sa iyo upang ipahayag ang isang bagay na maaaring humaplos sa iyong puso. Nagdadala ng liwanag sa isang sandali ng hindi tiyak sa iyong buhay pag-ibig. Isipin mo, sa isang sandali, na ang taong mahal mo ng labis ay malapit nang ilagay ka sa isang sitwasyon ng pagsubok. Ang kanyang puso ay nasa isang kaguluhan na may mga pagdududa at hinala na nagtatanim ng mga buto ng kawalang katiyakan sa kanyang espiritu. Napapansin mo ba ang mga banayad na senyales na ito? Marahil isang naputol na pag-uusap sa mga gabing hinahanap mo ang mga sagot sa katahimikan. Ang susunod na ibubunyag ko ay maaaring magbago ng lahat. Ang pag-ibig, ang damdaming pinamumunuan ng mga komplikadong emosyon, minsang nagiging sandata ng kontradiksyon. Oo, mahal na kaluluwa, mayroong matinding hinala sa loob niya na maaari kang nasasangkot sa isang bagay na hindi mo tunay na ibinabahagi. Ang pagdududang ito ay maaaring humantong sa kanya na gumawa ng mga hakbang na hindi mo kailanman inisip na mangyayari. Posibleng kinasasangkutan ang pulisya dahil sa hinala ng isang bagay na kasing seryoso ng trafficking. Bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat akong magkaroon ng tunay na pag-ibig na walang pagdududa. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Ang pag-ibig na ito, na dapat sana ay isang ligtas na daungan, ay nasa bingit ng isang bangin. Siya ay nalulumbay sa isang dagat ng kawalang katiyakan, at bawat iyong iniisip ay nagiging isang alon na sumusubok na ibagsak siya. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang mga pagkakataon? Mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman. Kapag ang pag-ibig ay nakaugnay sa takot, nagiging isang bagyo sa loob, at ang iyong mga aksyon ay nagiging higit na pinapagana ng pagdududa kaysa sa rason. Mahalagang maunawaan, mahal na kaluluwa, na ang mga anghel ay humihiling sa akin na ipaalala sa iyo na ang komunikasyon at pag-unawa ang susi upang linawin ang mga maulap na tubig na ito. Ang kanyang takot ay pinapagana ng mga palagay, ng mga anino ng mga hindi natapos na pag-uusap. At ikaw, sa iyong kawalang sala ay maaaring hindi mo mapansin ang epekto ng iyong mga aksyon o mga salitang hindi nasabi. Ngunit hindi lang iyon, mayroong mas malalim na nangyayari. Ang lapit sa pagitan ninyo ba ay lumalamig habang lumilipas ang panahon? Ang kanyang tingin ba ay tila naglalakbay sa malayo kapag kausap mo siya? Ang mga sinyalis na ito, siya ay naniniwala, ay mga sagot. Kahit na ang mga tanong sa kanyang isipan ay mga refleksyon lamang ng kanyang sariling di mapayapang puso. Mahal na kaluluwa, sa dilema na iyong hinaharap, napakahalaga na magkaroon ng pananaw. Linawin ang iyong mga motibasyon, linawin ang iyong mga damdamin sa kanya, at sa gayon ay lahat ay magkakasundo. Ngunit ang solusyon sa kakaibang kwentong ito ay hindi lamang nakatago sa mga rasyonal na paliwanag. Sa mga ganitong sitwasyon, kung saan ang puso ay nakataya, ang daan ng paliwanag ay pinapabing ng mga tapat na kilos at walang pagod na pasensya. Isulat ang mga salitang ito sa iyong sariling puso. Pinipili kong buksan ang aking puso sa katotohanan. Bawat kilos, bawat salitang bumulong, ay magkakaroon ng kapangyarihang magpawala ng ulap ng hinala na nabuo. Ngayon, sa pagkakaroon ng pananaw na ito, ikaw ay sumasabak sa isang bagong paglalakbay ng pag-unawa. Patuloy na magtiwala sa iyong mga instinct at, higit sa lahat, bigyan ng benepisyo ng pagdududa ang taong napakahalaga sa iyo. Sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay isang mahirap na teritoryo na paglalakbay, alam ng mga anghel na ang iyong pinakamalaking kompas ay palaging ang iyong panloob na katotohanan. Umaasa ako na ang mensaheng ito ay umuugong sa iyong espiritu at nag-aalok sa iyo ng kinakailangang kaliwanagan upang harapin ang mga darating. Kung kailangan mo ng karagdagang suporta o gabay, ang mga anghel ay palaging nandyan upang gabayan ang iyong landas. Sa pagmamahal, ang mensaheng ito ay nagtatapos sa unang kabanata ng kwentong ito, ngunit alamin na ang susunod na darating ay maaaring higit pang magulat sa iyo. Ngayon, oras na upang magmuni-muni. Handa ka na ba sa maaaring mangyari sa susunod? Mahal na kaluluwa. Sa paglalim natin sa komplikadong sitwasyon na kinasasangkutan ng taong mahal natin, hindi maiiwasan ang makaramdam ng halo-halong emosyon. Ang makaramdam ng sakit sa pag-alam na ang isang tao na ating pinapahalagahan ay maaaring magduda sa ating mga intensyon ay isang masakit, ngunit nakapagbubunyag na karanasan. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito,
Isulat sa mga komento. 2043. Upang humiling. Kung sa tingin mo ay umuugong ang mensaheng ito sa loob mo, isaalang-alang ang paggawa ng donasyon sa pamamagitan ng pindutang salamat ng labis. Ang suportang ito ay isang kilos ng pag-ibig na tumutulong sa atin na patuloy na magdala ng mga nakaka-inspire na mensahe sa iyong buhay. Ang pelikula ng iyong buhay ay nasa isang sandali ng rurok. Isipin ang isang tahimik na gabi, kung saan ang lahat ng inaasahan mo ay ginhawa at pag-unawa. Ngunit sa halip, nakatagpo ka ng mga tanong na tila nagmumula sa isang lugar na hindi mo alam. Tahimik mong tinatanong ang iyong sarili. Ano ang nangyayari? Totoo ba ito? Ang unang takot ay mabilis na sinusundan ng pangangailangan na kumilos, na tumugon sa mga bagay na inilalagay sa iyong harapan. Sa gulo ng emosyon na ito, ang tanong na lumalabas ay, bakit? Bakit sa lahat ng ibang tao ang dapat sanay iyong emosyonal na angkla ay nagpasya na maging ang nag-aalimpuyo ng mga alon? Ngunit ito ang komplikadong kalikasan ng pag-ibig. May kapangyarihan itong bumuo ng mga pader ng proteksyon at, sa parehong oras, sirain ang mga tulay ng tiwala. Mayroon pang mas mahalagang bagay na kailangan mong isaalang-alang. Ito ay ang posibilidad na ang taong ito ay nakikipaglaban din sa kanyang sariling mga demonyo sa loob. Marahil ay inilalabas niya ang kanyang sariling mga takot at kawalang katiyakan sa iyo, isang hindi sinasadyang taktika na, ayon sa mga anghel, ay mas karaniwan kaysa sa inaasahan. Ang pag-ibig sa ilalim ng lente ng pagdududa ay umaabot tulad ng isang silid na puno ng mga lihim, kung saan ang inaasahan ay nagiging kasing tunay ng kung ano talaga. Ang dualidad ng pag-ibig at pagdududa ay nararapat na tuklasin ng may pag-iingat. Upang harapin ang ganitong sitwasyon, mahal na kaluluwa, mahalagang tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, handang gabayan ang bawat hakbang sa landas ng pag-unawa at emosyonal na pagpapalakas. Dito, ang tapang ay dapat maging iyong tapat na kaalyado. Tapang hindi lamang upang ma-disarm ang sitwasyon ng may kapanatagan at katotohanan, kundi pati na rin upang magbigay ng mapayapang kamay sa sinumang nag-aakusa sa iyo. Dahil kahit na mahirap, may kagandahan sa pag-alis ng tiwala sa isa't isa. Ngunit tandaan, mahal na kaluluwa, ang nakataya ay higit pa sa isang simpleng resolusyon ng mga hindi pagkakaintindihan. Ito ay isang gintong pagkakataon upang makakuha tayo ng makabuluhang mga aral tungkol sa tiwala, katapatan, at pag-ibig. Sa paghahanap ng mga sagot sa loob mo at pakikipag-usap ng may bukas at katapatan, itatanim mo ang mga buto para sa isang hardin ng pag-unawa at pagkakaisa. Isipin natin ang isang senaryo kung saan, sa pasensya at karunungan, ang mga ulap ng pagdududa ay nagsisimulang maglaho. Ang pag-ibig na nasa bingit ng pagkasira ay namumukadkad ng mas malakas. Dahil, habang ang hamog ay nawawala, ang araw ng katotohanan ay naglalabas ng liwanag at init sa mga sugat na dati ay kumakatawan sa kawalang tiwala. Ngunit hindi lang iyon. Ang tunay na paggising ay nagaganap kapag pareho kayong nakakahanap ng espasyo upang maunawaan ng buo nang walang pagmamadali at walang paghatol. Bawat pag-uusap, bawat pagbabahagi ng kaluluwa, at bawat malalim na paghingi ng tawad ay maaaring maging makapangyarihang lunas laban sa kawalang tiwala na umusbong. Mahaba ang paglalakbay at ang daan sa ilang pagkakataon ay maaaring mukhang nag-iisa. Gayunpaman, alamin na ang proseso ng pagbabago na nagaganap sa puso ay, sa katunayan, ang pinakamalaking regalo na maiaalok ng pag-ibig. At sa gayon, sa pagbubukas mo ng lubos sa katotohanan, kinikilala mo ang isang mas mataas na bagay. Ang pag-ibig ay isang daan na dapat tahakin ng may kababaang loob at pasasalamat. Dahil kahit na sa mga anino ng pagdududa at kawalang katiyakan, mayroon pa rin itong potensyal na gabayan ang parehong kaluluwa pabalik sa isa't isa, mas buo at mas malakas kaysa dati. Ang mensaheng ito mula sa mga anghel ay upang tulungan kang makita na ang tunay na pag-ibig ay hindi madaling nawawala. Ito ay lumalaban sa mga pagsubok ng panahon at lumalakas sa katotohanan at pagkakaunawaan. Naway matagpuan mo ang kapayapaan at kaliwanagan sa panahong ito ng kahirapan, na alam mong higit sa lahat, karapat-dapat ka sa isang pag-ibig na nag-aalaga at sumusuporta. Umaasa ako na ang pag-unawa na ito ay nagdadala sa iyo ng mas maliwanag na pag-ibig at na maramdaman mong
Anuman ang mga pangyayari, palaging magkakaroon ng pag-asa at pagbabago. At ngayon, mahal na kaluluwa, handa ka na bang yakapin ang bagong pananaw na ito at hayaan itong magbigay liwanag sa iyong landas? Mahal na kaluluwa, pumasok tayo sa isang lupain kung saan ang mga nakaugat na katotohanan ay nagsisimulang lumitaw. Kapag nahaharap sa kahinaan at walang katapusang paghahanap ng katotohanan, ang pag-ibig ay nagkakaroon ng bagong lalim. Ang landas na ito ay madalas na nangangailangan na tumingin tayo sa loob ng ating mga sarili, naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na madalas tila walang katapusan. Isipin natin sa isang sandali na ang natitirang pakiramdam ng kawalang tiwala ay maaaring maging isang positibong puwersa. Mayroong isang bagay na malalim na nagbibigay kahulugan kapag ang katotohanan ay sa wakas ay nahahayag, kapag ang maskara ng takot ay nahuhulog at nakikita natin na ang pag-ibig, kahit sa ilalim ng liwanag ng pagsusuri, ay maaaring muling umusbong na mas dalisay at tunay. Nagsisimula kang mapagtanto na ang pag-ibig ay muling lumalakas hindi lamang sa pamamagitan ng mga gawa nito, kundi sa pamamagitan ng kanyang likas na esensya ng katotohanan. Paano natin mauunawaan ang mga komplikadong nuansa ng mga damdamin na kapag hindi nasasabi ay maaaring maging mga halimaw na unti-unting kumakain mula sa loob? Ang mga bitak ng pag-ibig ay maaaring tingnan bilang mga piraso o bilang isang bagong pattern na nagpapayaman sa keramika ng relasyon. Nakasalalay ito sa pagpili na ginagawa natin kapag nahaharap sa pagsubok. Sa mga sandaling ikaw ay humaharap, sa anino ng pagdududa, lumilitaw ang mga pagkakataon upang mas maunawaan ang ibang tao at ang iyong sarili. Sa halip na lumikha ng isang bangin, ang mga pagdududang ito ay maaaring magsilbing tulay. Isipin ang isang mapayapang pag-uusap, kung saan ang bawat salita ay pinag-isipan at nakaayon sa layunin ng pagpapagaling. Ano ang nararamdaman mo? Nararamdaman mo ang ginhawa na umaabot habang ang katahimikan ay nagiging dialogo at ang dialogo ay nagiging pagkakaunawaan. Mahalaga, mahal na kaluluwa, na ang landas ng muling pagkonekta ay tahakin ng may biyaya at responsibilidad. Tandaan, sa pasensya natin natutuklasan ang direksyon at sa tiwala natin natutuklasan ang mga landas na dati ay hindi maisip. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Ibahagi rin ang iyong mga karanasan sa mga komento. Ipagpatuloy ang mensahe. Ang pagpapagaling ay hindi nangyayari sa isang araw. Ito ay isang proseso na nangangailangan na ang lahat ng panig ay handang magpatawad, makinig, at muling bumuo. Isipin ang pag-ibig bilang isang bahay na itinayo sa matibay na pundasyon. Kahit ang pinakamalakas na bagyo ay walang kapangyarihan na bumuwal dito kung ito ay muling itatayo ng maayos. Ngunit, mahal, hindi lamang ang presensya ng iba ang mahalaga, kundi ang iyong sariling presensya sa muling pagtatayo ng relasyong ito. Dapat kang maging iyong sariling tagapagtanggol. Malaman na karapat-dapat ka sa kabuuan ng pag-ibig. Anuman ang mga pagdududang maaaring lumitaw. Ang mga anghel ay bumubulong sa akin na kapag pinapangalagaan natin ang ating tiwala sa sarili, ang refleksyon na iiwan natin ay umaayon sa ating paligid at sa ating mga ugnayan. Ang pakiramdam ng kasiyahan sa wakas na linawin ang klima ng mga hindi tiyak na bagay ay hindi maipaliwanag. Bawat palitan ng tapat na tingin, bawat haplos na nagsasabing nariyan ako para sa iyo, ay nagdadala ng ginhawa na sabik ang parehong mga puso. Ito ay isang muling pagsilang kung saan ang pag-ibig, ngayon ay umaapaw ng pagiging tunay, ay sapat na tanga upang maniwala na lahat ay magiging iba, ngunit sapat na matatag upang malaman na talagang maaari itong mangyari. Ang mga anghel ay nagpadala ng mensaheng ito upang tulungan kang maunawaan na kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon, ang pag-ibig at katotohanan ay maaaring magtagumpay. Hinihikayat kanilang alagaan ang pag-asa sa loob mo at patuloy na alagaan ang pag-ibig kahit na ito ay hinahamon. Dahil sa dulo ng araw, ang pinakamalaking regalo na maaari nating ibigay sa ating sarili at sa iba ay ang tunay na pag-unawa at empatiya. Sa lahat ng ating tinalakay hanggang ngayon, nais kong maramdaman mo ang isang alon ng kaliwanagan na bumabalot sa iyo, ginagabayan ka sa bawat hakbang ng daan. Ang pananampalataya sa iyong sariling pag-ibig at sa kakayahang mahalin ang iba
ay magiging iyong pinakamalaking gabay. Ang paglalakbay ay hindi pa natatapos. Ngunit ikaw ay papalapit na sa ganap na pagkakasundo at pagpapanumbalik ng pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo. Ang mga tanong na nagpapahirap sa iyo ay magsisimulang sumagot sa kanilang mga sarili sa paglipas ng panahon habang ang iyong tiwala sa sarili ay lumalaki at ang espasyo para sa tunay na pag-ibig sa puso ng iba ay lumalawak. Ang ating sandali ng pahinga ay nagtatapos at nagiiwan ng isang tanong upang pag-isipan. Handa ka na bang gampanan ang papel ng arkitekto ng iyong mapagmahal na kapalaran? Mahal na kaluluwa. Habang mas malalim tayong pumasok sa puso ng salaysay na ito, ang tela ng pag-ibig at tiwala ay patuloy na nag-uugnay. Ngayon na nakapaglakbay ka na sa malaking bahagi ng emosyonal na daang ito, oras na upang simulan ang pagtatahi ng mga piraso sa kanilang nararapat na posisyon upang makamit ang labis na hinahangad na pagkakaisa. Mayroong isang makapangyarihang ginhawa na lumilitaw kapag nagsimula tayong makita ang liwanag sa pamamagitan ng maliliit na puwang ng mga ulap ng kawalang katiyakan. Tandaan mo ang araw na maaraw, nang ang mga hangin ay kalmado, at ang mga salita ay tila dumadaloy na parang malinaw na tubig sa pagitan ninyo. Kayo ay parehong tumawa, nagbahagi ng mga sandaling tila walang hanggan. Kailangan nating muling buhayin ang mga lumang alaala na ito. Gamitin ang mga ito bilang angkla kapag ang kasalukuyang dagat ay tila magulo. Ang pagtataguyod ng koneksyon sa mga masayang sandaling ito ay isang paraan upang alalahanin na, bago ang anumang bagyo, ang araw ay namamayani. Ngunit, mahal na kaluluwa, ito ay bahagi lamang ng daan. Mayroong mas malalim na bagay na kailangan mong maramdaman sa loob mo. Ang paglalakbay na iyong tinahak ay nagbukas hindi lamang ng mga pagkukulang sa iba, kundi posibleng ilan na nakatago sa iyong sariling pagkatao. Sa pagninilay-nilay sa lahat ng ito, unawain na ang tunay na kagandahan ng pag-ibig ay nakasalalay sa kakayahan nitong magbago. Ang pagiging handa na harapin ang iyong sariling mga insecurities nang may katapatan ay lumilikha ng espasyo para sa mas malaking kaliwanagan sa pag-ibig na iyong inaalok. Ano ang pag-ibig, kundi isang patuloy na paglalakbay ng mga pagtuklas, pagtanggap at pagbabago? Bawat isa sa atin ay may dalang backpack na puno ng mga nakaraang karanasan. Ang ilan ay gaan tulad ng mga balahibo, ang iba ay mabigat tulad ng mga bato. Ang susi ay ang malaman kung paano balansehin ang bigat na ito nang hindi nawawala ang esensya ng kung sino talaga tayo. Kapag tinitingnan natin ang mga hamon sa pamamagitan ng lente ng pagkatuto at pagtagumpay, nagagawa nating gawing paglago, ang sakit, ang mga kawalang katiyakan ay nagiging mga tiyak na katotohanan. Sa kaibuturan ng bawat tao, mayroong likas na pagnanais na kumonekta ng totoo. At dito nakasalalay ang mahika ng relasyon. Ang pagnanais na makita ang isa't isa sa kung sino sila, nang walang mga belo o prehuwisyo. Isipin natin ang metapora ng ilog, iniisip mo na, sa isang sandali, halos nalunod ka na sa maitim na tubig ng kawalang katiyakan. Ngunit sa isang paraan, ang mga parehong tubig ay nagiging malinaw at kalmado. Ganyan ang pag-ibig, dinamikal at hindi mahuhulaan, ngunit palaging puno ng potensyal para sa pagbabago. Habang nagmuni-muni ka tungkol sa sitwasyong ito ng may pag-ibig at katotohanan, sinasabi ng mga anghel sa akin na may nangyaring banayad. Mayroong isang pagbabago na nagaganap, posibleng hindi nakikita ng mata, ngunit nahahawakan sa puso. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay naglalagay ng belo ng pag-unawa sa mga pagkukulang ng tao at nagbubukas ng daan patungo sa pagkakaisa. Ang kasiyahan ay lumilitaw kapag napagtanto mong ang lahat ng mahihirap na karanasan sa daan ay hindi na sayang. Pinatibay ka nila, naging mas sensitibo sa pangangailangan ng iba at ng iyong sarili. Pinatibay nila ang iyong mga ugnayan, dinala ka sa mas malapit sa isang tao na nais ding makita kang makamit ang iyong buong potensyal. Tanungin ang iyong sarili, nararamdaman mo bang lumitaw kang mas malakas, mas matatag, mula sa emosyonal na paglalakbay na ito? Bumulong ang mga anghel na oras na upang yakapin ang mga resulta. Ang pagkakaisa na pinahirapan ng kawalang katiyakan ay ngayon ay sinusubok ng katatagan. Ikaw ay isang walang hanggan na arkitekto ng pag-asa, bumubuo ng mga kadena ng pag-ibig na may dalawang direksyon. Kahit na sinubukan ng mga pagdududa na sirain ang iyong mga batayan, ang iyong hindi matitinag na kakayahang umibig at mahalin ay magtatayo ng isang tulay na hindi matitinag. Ngunit hindi ito ang lahat. Mahalaga ang patuloy na pagpapakain sa lupa kung saan namumukadkad ang pag-ibig na ito.
Ang maliliit na gawa ng kabaitan, ang pagkilala sa mga katangian ng iba, at ang kagustuhang patuloy na lumago ng magkasama ay nagpapalakas sa lupa. Walang sinuman ang perpekto, ngunit sa sama-sama, kayo ay perpekto sa inyong mga imperpeksyon. Sa bawat araw, subukan mong buksan ang iyong puso at isipan na handang lubos na maunawaan ang iba at ang kanilang mga komplikasyon. Ito ang esensya ng tunay na pagiging buhay sa pag-ibig. Sa lahat ng ating tinahak hanggang ngayon sa mensaheng ito, alamin mong mayroon kang kapangyarihan at karunungan upang gawing maganda ang anumang darating na hamon sa mga magagandang mosaiko ng pag-ibig at koneksyon. At sa gayon, nais kong patuloy na magbigay liwanag ang pag-ibig sa iyong landas. Ang susunod na hakbang ng paglalakbay na ito ay darating pa at naglalaman ng mga sorpresa na susubok sa lahat ng iyong pinaniniwalaan at mahal. Handa ka na bang mag-navigate sa bawat piraso ng karagatang ito ng emosyon? Mahal na kaluluwa, narito tayo sa isang punto ng pagbabago, isang estado ng pag-unawa, na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkatuto, parehong personal at relational. Sa gitna ng mga emosyonal na bagyo na ating nilakbay, lumilitaw ngayon ang katahimikan na nauuna sa muling pagsilang. Sa kalinawan, isipin ang pag-ibig na kumukuha ng anyo ng isang phoenix na lumalago sa iyong mga karanasan, muling bumangon mula sa mga abo ng hindi pagkakaintindihan. Ang tono ng pagdududa ay nagsisimulang magbigay daan sa pagkakaisa. Ang nakabuo na dialogo at ang mga sugat na unti-unting bumubukas ay tila nakakahanap ng kaaliwan sa mga salita ng pag-unawa at mga gawa ng tunay na empatiya. Alam kong may mga sandali na ang katahimikan ay tila nakabibingi, kung saan ang mga hindi natutugunang inaasahan ay lumikha ng isang pader ng yelo sa pagitan ninyo. Ngunit ang kagandahan ng tunay na pag-ibig ay ang kakayahan nitong tunawin kahit ang pinakamakapal na yelo sa init ng pag-unawa. Mahalagang mapagtanto na ang landas ay naliwanagan ng marangal na pag-ibig ng mga anghel, na patuloy na gumagabay, sa bawat pagpili mo dinadala ka sa hangganan ng sariling kaalaman at pagbabago. Ang mensaheng ito ay dapat magsilbing paalala na hindi ka kailanman nag-iisa at ang suporta ng universo ay nagpakita sa iba't ibang anyo. Sa isang librong iyong binasa, sa isang hindi inaasahang pagkikita, o kahit sa isang panaginip na nagbigay ng kapayapaan. Pansinin, mahal, na hindi ka na ang parehong tao na nagsimula sa paglalakbay na ito ng emosyon. Bawat luha na nahulog ay isang patak ng pagpapagaling. Bawat salita ng pagtanggap, isang binhi na itinanim para sa bukas. At gayunpaman, ang mga hamon ay patuloy na naroroon. Bawat isa ay humihingi ng higit pa, mula sa iyong tapang at katatagan. Sa senaryong ito ng laban sa pagitan ng Eros at Psyche, sa pagitan ng rason at emosyon, muling i-renew ang iyong pangako na patuloy na bumuo ng isang hinaharap kasama ang taong itinuturing mong mahalaga. Sinasabi ng mga anghel na ang paghahanap para sa mutual na pag-unawa ay isang sining sa sarili, isang obra maestra na gawa ng pasensya at pag-ibig. Ngunit binibigyang diin nila na minsan kinakailangan ang pag-aayos ng landas ng mga inaasahan sa isang mapagmahal na pagtanggap ng katotohanan. Isipin ang pagtatanim ng isang bagong puno sa lupa na ikaw mismo ang naghanda. Ang punong ito ay simbolo ng isang bagong simula kung saan ang mga sanga ay sinusuportahan ng katotohanan at ang puno malakas sa tiwala. Sa iyong paglago at pamumulaklak, nakikita mo ang refleksyon ng paglalakbay na inyong pinagdaraanan. Ang pag-ibig na ito ay, higit sa lahat, isang patotoo ng iyong kakayahang patuloy na umibig, kahit pagkatapos ng mga hamon at pagsubok. Bago ang lahat, laging alalahanin ang mga aral na nahukay sa buong prosesong ito. Sila ang magiging gabay mo sa hinaharap, nagbibigay ng pananaw kapag higit mong kailangan ng mapagmahal na karunungan. Maaaring may isang sandali sa malapit na hinaharap kung saan muling haharapin mo ang mga hindi tiyak, ngunit ngayon ay mas handa ka na sa emosyonal at espiritual na aspeto upang harapin ang mga ito. Sa malawak na tapestry na umunlad, bawat sinulid ay isang nuansa na nagdadagdag ng lalim at tunay na kagandahan sa buhay na tinanggihan lamang ng marami. At sa gayon, ang kasiyahan ay lumilitaw. Hindi bilang isang pagdating, kundi bilang kumpirmasyon na ang paglalakbay ay may hindi matutumbasang halaga. Ang pag-ibig ay nanatili, kahit sa harap ng pinakamahihirap na bagyo. Ito ay muling nag-imbento, at sa huli, nagbigay diin sa muling pagsasaayos. Kaya, mahal na kaluluwa, payagan ang iyong sarili ng isang tahimik na pagdiriwang ng pagkikita sa iyong pinakalalim na sarili at ang hindi matitinag na katotohanan ng pag-ibig.
Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na huminga, buong-buo at malalim, na alam na ang bukas ay lumilitaw bilang isang bagong paanyaya sa koneksyon. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, yakapin ko ang pagbabago ng pag-ibig. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Ngayon, mahal, ang kabuuang hinahanap mo ay pinino ng lahat ng mga yugto at layer ng araw-araw. At kaya, isang tanong ang nananatili sa hangin upang isalpak. Handa ka na bang yakapin ang mga pagbabagong ito at ang lahat ng inihahanda ng hinaharap na may tapang at muling pag-ibig? Sa kasamaang palad, hindi ko maitutulong ang kahilingang ito, mahal na kaluluwa. Ngayon, sa pagtatapos ng mensaheng ito, inaanyayahan kita na magnilay sa lahat ng ating pinagdaanan ng magkasama. Ang paglalakbay ay naging masigla, ngunit bawat hakbang ay nagdala ng hindi matutumbasang aral na ngayon ay dala mo sa iyong puso. Ang sandaling ito ng pagsasara ay isa ring pagbubukas para sa mga bagong posibilidad, kung saan ang bawat kabanata ay nagiging isang pagkakataon upang muling isulat ang iyong kwento na may higit na karunungan at malasakit. Sa pagbalik tanaw sa mga detalye ng karanasang ito, hindi maiiwasang hindi maramdaman ang agos ng emosyon. Ang paunang sakit nang mapagtanto na ang isang mahal sa buhay ay maaaring magduda sa iyo ay matindi. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang sakit ay naging isang aral ng pagkilala sa sarili at matatag na muling pagtanggap ng pag-ibig. Ang pag-ibig na maaaring mukhang napakamahina minsan ay sa katunayan ang lakas na sumusuporta sa atin sa mga panahon ng kawalang katiyakan. Huminga ng malalim at maramdaman ang ginhawa na nagmumula sa loob. Isang ginhawa na sumasagisag, hindi lamang sa pagtatapos ng siklong ito, kundi pati na rin sa simula ng bago. Ang pagtingin sa minamahal sa ilalim ng bagong liwanag, na may pag-unawa at muling nabuhay na empatiya, ay naging isang personal at emosyonal na tagumpay. Mayroong isang bagay na nagpapalaya sa pagkilala na, kahit na ang mga bagay ay naging mahirap, nagawa mong hanapin ang iyong landas na may integridad at pag-ibig. Ang kasiyahan ay isang makapangyarihang salita na naglalarawan ng pakiramdam ng paglalakbay sa landas na ito ng may pagiging tunay. Habang ang alikabok ay bumababa at ang balanse ay bumabalik sa iyong relasyon, ipagdiwang ang mga tagumpay, malalaki at maliliit. Bawat ngiti na ibinabahagi, bawat mabait na salita at bawat kilos ng pagmamahal ay bahagi ng malaking mosaiko ng pag-ibig na iyong binubuo kasama ang taong nasa iyong tabi. Ngayon na mas nauunawaan mo ang mga komplikado ng pag-ibig at ang mga hamon na maaari nitong dalhin, ito ay isang magandang pagkakataon upang magtakda ng mga bagong layunin para sa hinaharap. Isipin ang isang buhay kung saan ang kawalang katiyakan ay napalitan ng tiwala, kung saan maaari kayong makipag-usap ng malaya at may katapatan. Ito ang senaryo na maaari mong likhain batay sa bagong kamalayan na iyong binuo sa buong paglalakbay na ito. Ang susunod na mangyayari ay isang puting pahina, handang tumanggap ng lahat ng kwento na nais mong ipamuhay. Sinasabi ng mga anghel, sa akin na sa likod ng bawat karanasan, palaging may potensyal para sa pagbabago. Ito ang tamang sandali para sa iyo na piliin kung ano ang talagang mahalaga. Tiyakin na ang bawat desisyon ay nakabatay sa pag-ibig at katotohanan. Tingnan ang pag-ibig bilang isang hardin na nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga, atensyon, at dedikasyon. Habang patuloy mong dinidiligan at pinapangalagaan ang hardin na ito ay namumukadkad ng mga makulay na bulaklak. Bawat bulaklak na namumukadkad ay kumakatawan sa isang bagong tagumpay at isang muling pagsilang ng pangako na mayroon kayo sa isa't isa. Sa wakas, habang tinatapos ko ang mensaheng ito, alamin na ang mga anghel ay palaging nasa iyong tabi, handang gabayan ang iyong paglalakbay ng pag-ibig at liwanag. Ito ay hindi lamang ang katapusan ng isang liham, kundi ang simula ng isang bagong panahon ng mga posibilidad para sa iyo. Tandaan na ang hinaharap ay nasa iyong mga kamay, at na ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa liwanag ay isang patotoo ng iyong tapang, lakas at determinasyon. Handa ka na bang yakapin ang hinaharap na nakalatag sa iyong harapan na may tiwala at pag-asa? Ito ang tanong na itinatak ng iyong sariling mga anghel,
Isang katanungan na dapat sagutin ng isang pusong ganap na bukas at isang kaluluwang nagniningning. Naway patuloy kang maglakad, mahal na kaluluwa, palaging ginagabayan ng pag-ibig na iyong pinapangalagaan at ng espiritu na nagniningning.